Because of His grace, we are here today. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Kung nagkaganito man ang Bethany, it's only by the grace of God. Kung nagkaganyan man ang buhay mo, it's because of the grace of God. Kaya nga, sabi nila, may isa nag-define ng grace. God's riches at Christ's expense. Kasi kung usisayan natin sa Bible, talagang makasalanan naman talaga tayo. At hindi tayo kadapat-dapat sa harapan ng Panginoon. We are all sinners, and we are bound to hell. But thank God for the grace of God. And He said it, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kung nananatili man ang mga misyonary natin sa field, bagamat ang kanilang mga mahal sa buhay ay nandito sa Pilipinas, it's only by the grace of God. Matindi ang nangyayari sa buhay ng mga misyonary na ang kanilang mga anak na sa Pilipinas, ang mga magulang ay nasa labas. And it's only by the grace of God. Kaya kailangan kami ng prayer, kailangan kami ng encouragement, kailangan kami ng lahat na bagay para sa misyonary. Bigyan niyo po kami ng kalakasan. Kayo po ang aming lakas. Dahil magkasama po tayo sa Panginoon. We are all brothers and sisters in the Lord. Sino ba ang magtutulungan? Tayo lang po. Tayo lang din. Kaya, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. I almost not to go back in Indonesia, Pastor. But Pastor was used by the Lord to encourage me to go back in Indonesia. Kung hindi ako bumalik, hindi namin matagpuan ang taong nasa gitna natin na yan. Tatagalog na lang ako para hindi niya maintindihan. But you know what? Ano bang pakiramdam ng taga-Bethany? Makakita man lang tayo ng produkto. Your labor is not in vain in the Lord, brethren. Kahit ako nga, hindi ako makapaniwala. Kuminsan sinasabi, ano bang ginawa mo? Ba't mo nadala yan? Hindi po ako ang gumawa. Nag-preach lang po ako ng katotohanan. Naligtas, sumama. Naging kabahagi sa gawain ng Panginoon. Alam nyo, ang background ng taong ito, ang mga magulang nito ay nagpapatayo ng mga templo ng Buddhism, Buddha. Hindi ka pwedeng pagpatayo kung wala kang pera. So, ibig sabihin, mayaman ito. Kaya nga tinatagalog ko na lang para hindi niya maintindihan eh. Mahirap na, lumaki ulo nito. Pero bagamat ganyan ang magulang niya, nakakita sa Panginoon. Kaya hinanap pagabahan pa naman ako. Mabuti na. Hinanap niya ako. Sa lugar namin, hindi kilala ang baptist doon. 2 lang kaming baptist doon. Isang, nagsusuportahan nyo dito, si Martin. At ako. Mabuti nang nagtanong siya sa akin kung ano ako, sabi ko, hindi ko naman kinahiya, baptist ako. So mabuti naman. At yan, ang sabi niya, ngayon, babalik kami sa Indonesia. Talagang inspired yan. At sinabi niya sa akin, kung binibless ng Panginoon ang mga simbahan dito sa Pilipinas, ganun din sa atin sa Indonesia pag tayo mag-involve sa mission. Di ba maganda yun? Di ba masarap pakinggan yun? So, pabayaan na lang natin yan. Ang importante, muntik na yang umiyak kaninang umaga. Talagang na-miss niya na daw ang kanyang pamilya. Is this not the result of grace? Kaya mag-uumpisa na naman uli ng faith promise mission giving. Magpipill up na naman uli. Sana wag tayong magiging matamlay dyan because your labor is not in vain in the Lord. Hindi naman kayo pwedeng pumunta doon sa Indonesia, sa Manado City lahat. Naku, pag lahat kayo, wala nang member dito. Hello? Kami ang pinadala doon. Kayo nandito. Kung gusto nyo, palitan na lang tayo. Pero yun ang kabubuton. Ang kabubuton. Yun ano yun? Kalooban. Yun ang kalooban ng Panginoon para sa amin. Yun ang kalooban ng Panginoon sa inyo, nandito kayo. Kami nandoon. Pero magtulungan pa rin tayo. And we are all partners.
And you know what? Nang na-claim siya ng biyaya ng Panginoon, he is claimed by the grace of God in spite of his desire, in spite of his deeds, in spite of his devotion, in spite of his disobedience. Bagamat ganyan ang buhay niya, minahal pa rin siya ng Panginoon. Bagamat ganito tayo, mahal pa rin tayo ng Panginoon. At dahil dyan, naligtas tayo. Grace claim your life and my life. Kung isipin mo, babalik ka sa Acts chapter 9, makikita mo dyan kung paano siya hinahabol niya ang mga Kristiyano, ngunit nang naligtas na siya, binago ng Diyos ang kanyang buhay. Umiba ang direksyon, umiba ang kanyang debosyon. Matinding tao ito eh. Si Apostol Pablo, matindi ito. Ngunit walang sinong matindi sa harapan ng Panginoon. Kahit ano pa, sino ka pa. Pag matagpuan mo ang Panginoon and you are willing to accept the truth, you will be saved. Kaya, amazing grace, how sweet the sound. Noon, hindi tayo marunong kumanta ng Now I belong to Jesus and Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Ngayon kumakanta na tayo ng ganyan. Bakit? Nagsimula yan sa kaligtasan. At ang lahat na yan, nagsimula sa biyaya ng Panginoon. The word grace in our Indonesian language is anugerah, karunia, anugerah. Sa Bisaya, gracia. Sa Ilonggo, bugay. What a wonderful to hear about that. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na hindi lang tayo dito ang dinatnan ng salita ng Panginoon upang maligtas. Dinatnan din ang ibang bansa ng salita ng Panginoon. Nakakatuwa po yan. So grace, claim His life. So grace, claim your life and my life. Inangkin ng biyaya ng Panginoon. Secondly, grace not only claim His life, but grace changed His life. Ako po'y naniniwala na ang tunay na ligtas ay nagbabago. Kung hindi ka nagbabago, hindi ko alam sa'yo. Pero ang tunay na ligtas ay nagbabago. At pagtuturo yun ng salita ng Panginoon. Sabi niya, if any man be in Christ, he is a new creation. All things had passed away. Behold, all things are become new. Kung hindi ka nagbago, unfair yun. Because ang pagbabago naman ay hindi sa sarili mong gawa, but it is the working power of the Holy Spirit within you. Tayo po'y naniniwala ng doktrina that we are not righteous in the sight of God, but we become righteous because of the impartation of the righteousness of God within us. Talaga namang totoo, hindi naman talaga tayo righteous. Pero ang righteousness ng Panginoon na impart sa atin nang tinanggap natin ang Panginoon na ating sariling tagapagligtas. And that is grace. Kaya, ang grace na ito ay nagbago sa kanyang buhay. The direction of his life was changed when he accepted Jesus Christ as his Lord and Savior. The destination of his life was changed. The devotion of his life was changed. Kaya iibahin ka talaga ng Panginoon. May pagbabago talaga yan. Ako'y pagod na sa isang mga Kristiyano na hindi nagbabago. Nakakalungkot. Mayroong mga Kristiyano hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon. Pero sa tingin ko sa inyo dito, bagong-bago na kayo. Yun lang po ay sa tingin ko, hindi ko alam. Ha? Ako nga nagtataka. Kung binago man ang tao ng Panginoon, bakit kung linggo late siya? No? Pero dito walang late. Alam ko mabait kayo dito eh. Yun lang po ang hindi ko alam. Ako po hindi ko alam yan. No? Pero ito kasi yan eh.
Kung tayo ligtas, dapat balikan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Kaya nagsiserve tayo sa Panginoon kahit walang nakatingin sa atin, kahit walang nag-utos sa atin, gagawin natin yan dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Even hindi tayo ma-recognize ng iba, still, God will recognize us. Hindi naman siguro kailangan utusan ka pa, linisan mo yan, pulutin mo yan. Hindi na kailangan yan. That is only our initiative to praise God because we are saved believer. So, maganda talaga pag nagbago. Grace claim his life. Grace change his life. Noong hindi pa tayo nangligtas, walang faith, promise, mission, giving. Pakialam natin dyan. Ngayon, ligtas ka, wala ka pa rin faith, mission. Hindi ko alam sa iyo. Ha? Iba na. Yung paningin natin sa buhay, iba na. Kahit yung pagdadamit natin, iba na eh. Nang hindi tayo ligtas, iba na. Kahit yung buhok natin, iba na nga eh. Iba, wala na kang buhok eh. Pero at least, may pagbabago. Yung pag-ibig mo sa gawain ng Panginoon, iba na. So the majesty of saving grace. Grace claim his life. And grace also claim your life and my life. And secondly, grace changed his life. And this grace changed also your life and changed my life. Pangatlo, tayo tatagal dito. Grace completed his life. Wala nang iba kundi ang biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, walang substitute sa biyaya ng Panginoon. Grace completed his life. Grace provided all that he lacked. He had religion, but he lacked redemption. He had service, but he lacked salvation. He had honor, but he lacked hope. But God completed his life. Wala na tayong madagdag pa. Doon sa Indonesia, alam nyo, bawal po mag-soul winning doon. Bawal. Bawal mag-house-to-house visitation. Kung minsan, parang hindi mo na alam kung anong gagawin mo. But still, God will make a way for you. Matagi mong kami binigyan ng professional Bible study. 10 to 15 people every Saturday. At mayroon tayo pong jail international ministry doon. Yung jail international ministry, mayroong Bangladesian, mayroong Iranian, mayroong Vietnam. Naku, ang hirap pala itong mga Vietnamese. Vietnamese, hindi talaga. Naku, aksyon ako ng aksyon, pahiga-higa ako para lang maintindihan ako. Wala talaga, madilim pa sa alkitran. Pero at least we have done our best. Mayroong nagsabi sa akin, mag-copy ka sa sa mga preaching. Na-translate na yan sa Vietnamese. Kinapi namin, pinakita namin. May tumanggap sa Panginoon, 10. Kami na may tuwang-tuwa. Sabi nga nila, Pastor, paano po kayo nakapasok sa international jail ministry? Ganito ang nangyari. Nang ako'y papauwi na, dahil ako'y discouraged na doon, wala man lang tayo magawa. Sabi ko, mauwi na tayo ma. Dadala tayo ng bandila na puti. At sabihin natin sa lahat ng mga churches, wala kaming nagawa. Uwi na lang kami. But you know, nang nagdesisyon akong mauwi, na-recall naman ng Panginoon yung calling niya sa akin. Sabi ko, hindi ako pwedeng umuwi. Kaya lang, siguro pupunta na ako sa Philippine Consulate Office. May Philippine Consulate Office kasi tayo sa Manado. Nang dumating ako doon, nag-visit ako kasi uuwi na ako eh. Magpaalam na lang. Pero hindi pa ako nakapunta doon. Paano ako magpaalam? Hindi magpakilala. Nang dumating ako doon, bumaba yung Consulate General. Di nagtatagalog ako.
Sabi niya, hindi ka Tagalog, ano? Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi nga. Taga saan ka? Sabi ko, Ilonggo ako. Sabi niya, ako Ilonggo rin. So, Ilonggo para itong Consulate General. Sabi niya sa akin, ganito, bakit ka nandito? Missionary ka, ano? Bawal kang sumagot ng gano'n na missionary ka. Papauwiin ka. Sabi ko, hindi ako nagsabi, ikaw, no? So, naku, nakakatakot, no? Pag sinabi mo, inangkin mo na ikaw, di lagot ka. Sabi niya, missionary ka, ano? Hindi ako nagsabi, ikaw. So, pangalawa, sabi niya, pastor ka. Sinabi mo, hindi ako. So, sabi ko sa kanya, sabi niya, ano bang magagawa ng consulate office para sa'yo? Parang sabi ko, uwi na nga ako eh. Ito talaga, binuksan ng Panginoon. Sabi ko, ay, hindi ko alam sa'yo kung ano magawa mo sa akin. Sabi niya, nagmamadali ka ba? Kung hindi po, pwede ka bang sumama sa akin? Di sumama ako sa kanya. Eh, alam mo, Consulate General, may sasakyan yan, itim, at saka may bandila ng Indonesia at saka Pilipinas. Eh, nasa harapan siya, ako nasa likod. Lahat, na dinaanan namin na may pulis, nagsasalot yan. Ay, natutuwa naman ako. Sabi ko, hindi ito nangyari sa Pilipinas, nangyari lang ito sa Indonesia. Di na, kasama na ako sa pagsasalot-salot yan na doon eh. Kasi Consulate General yung sa harapan. Eh, bigla na lang dumating kami na may isang lugar na sa bundok at sabi ng Consulate General, pasok tayo dito, Pastor. That day, pasok kami, sabi niya. Bigla na lang may mga taong tumipon yung mga tao. Mga 80 sila. Sabi ni Consulate General sa akin, Tuto, tawag niya sa akin, sa Ilonggo siya eh. Marunong ka magsibuano? Hindi ko kabalo, siya. Hindi siya kabalo, kahit Tagamulo, Iloilo siya. Sabi ko, marunong? Ako'y nasilang sa Mindanao. Bagamat ang mga magulang ko ay mga taga Iloilo, ako'y nasilang sa Mindanao, marunong ako magsibuano. Sabi niya, Wali. Preach. Sabi ko, wala akong Bible. Sabi, hindi ko naman alam po. Niya, may Bible ako. Mabuti pa yung Consulate General, may Bible, ano? Binigay niya sa akin Bible. Nag-preach ako. Alam mo, nag-preach ako ng Cebuano. Yung 80 pala na yun ay mga Cebuano, mga Pilipino pala yun. Kaya pala yung international jail doon, napakaraming tao. Mayroong mga Afghanistan, mayroong Iranian, mayroong mga Bangladesh yan. Pero ang pinakamarami yung mga Pilipino. Talagang mabait ang mga Pilipino. Marami sa loob. Nung nag-preach ako doon, kalahati sa kanila tumanggap sa Panginoon ng kanilang sariling tagapagligtas. At sabi ng Consulate General, sabi niya, ikaw ang hinihintay namin na mag-preach dito sa loob ng international jail na ito. Kaya sumama ako, sama ka sa akin, uwi tayo, balik tayo sa office. Ginawa niya ako ng unrevocable permit na nare-recognize ng Philippine Consulate of Manado na ako ang pastor doon sa International Jail Ministry. So, every week, ang sasakyan ng consulate dumadaan sa bahay dahil dadalhin ako doon. Sabi ko, hindi ito nangyari sa Pilipinas. Praise the Lord. Sabi ko, kaya lang, after 4 months, ang Consulate General na transfer sa Hong Kong. At narinig ko na nagjo-join na siya ng Baptist Church sa Hong Kong. Ngunit yung sumalili sa kanya, isa rin palang former priest na taga-Midsayap, Cotabato. Galit na galit sa akin. Ayaw niyang magsilbi ako doon sa loob ng International Jail. Kaya lang wala sa magawa dahil yung permit, unrevocable. Galit na galit, parang naha-high blood. Sabi ko, mamatay ka nga. Kasalanan ko ba? Ito ay kalooban ng Panginoon. And that is the beginning of the ministry. Every Wednesday nandoon kami, not until we reach Dr. Susanto and many others. And now we are joining together. We have a feeding ministry. We have an English learning center. At nandoon aking anak na babae, si Cyrene. Mantaki mo hindi naging doktora dito, naging doktora doon. Kasi tinitrain siya na
mag-check ng mga blood pressure ng mga bilanggo. Minsan hindi pa na-check na tumataas na ang mga dugo ng mga preso. But all of this, saan to galing? It's all by the grace of God. Di ba masaya na ganyan ang gawain ng Panginoon? O sabi ng isang pastor, kwentuhan mo kami, anong problema doon? Ay, ayaw ko na magkwento ng problema. May problema na nga kayo dito, dagdagan ko pa. Magkwento na lang tayo ng kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. God is good and He is able. Kaya na umuwi kami dito. Bumalik ako dito sa Pilipinas only 21 days. Dahil naimbitahan akong speaker doon sa isang church sa Bulacan. Kaya babalik na rin kami sa Indonesia sa Friday. Kasi isip namin gulong-gulo na. Iniisip namin ang Indonesia. Mahirap pala pag dito ka sa Pilipinas, ang isip mo sa Indonesia. Kung doon ka sa Indonesia, ang isip mo sa Pilipinas. Naku, nakagulo ba? But you know what? It's only by the grace. We enjoy the ministry. Many discouragement. Pabayaan na lang natin yan. Because the truth is this. We are only in the ministry because of His grace. Kaya kayong mga estudyante, mag-aral kayo ng mabuti. Ang pag-stay natin dito, biyaya ng Panginoon eh. Pantikin mo bilangin mo nga kung mag-hotel-hotel ka pa dyan. Ha? But all of this because of His grace. Kaya salamat sa biyaya ng Panginoon. The majesty of saving grace, grace claimed His life, grace changed His life, grace completed His life. Mga kapatid, there is a song that says, thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. It's all by the grace of God. It's only by the grace of God na makapag-support kayo ng maraming missionary. I tell you. It's all of the grace of God. And it's all by the grace of God na makapakinig kayo. All of the grace. Biyaya lahat yung Panginoon yan. Kaya po tayo nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Dahil ang Diyos naman ay napakabuti. Thank God for grace. Thank God for saving grace, for keeping grace, for sustaining grace. Thank God that I know what grace is all about. I do not understand grace. I do not know how God can take a lost sinner, love them, and save them by His grace. But I have experienced it for myself. I know something about marvelous, matchless, majestic, wonderful, precious, glorious grace. I hope you understand what is grace about. Please, pagdasal nyo kami. Itong kasamahan natin na ito, may 10 property yan. Tatagalugin ko na nga kasi mahirap pag nakaintindihan yan. May 10 property yan. Ang isang property niya ay nasa Bitong City. Bitong City is 35 kilometers from Manado City. And in Bitong, there are 4,000 to 5,000 Filipinos in Bitong. Ipag-pray nyo ang taong ito. Kasi gagamitin ito ng Panginoon. Itatagalog ko na lang, baka lumaki ulon to. No? Pero ito, please, we need your prayer. Because Indonesia, Manado City, bagamat ito ay may medyo maluwang, pwede tayong, hindi masyadong stricto, but we are still living in Indonesia. And Indonesia has 85% Muslim population. There are 240 million people in Indonesia today. Please pray for the Aranya family. It's not easy to be there, but I'm praying that the Lord, through you and through the help of God, we can still continue the work of the Lord by His grace. Ngayong araw na ito, ang aking anak na lalaki si Stephen dito ay magta-transfer yan ng membership dito. Yeah. Okay ka ba? Oh, akala ko hindi ka asang-ayon sa akin. So, I just want to thank the Lord for Bethany. Thank you for your love for the missionaries.
And sana, kung hindi man tayo magkita sa sunod na taon, magkita tayo sa langit. Hindi natin alam, baka rapture na sa sunod na linggo. But still we believe, as long as we are here by God's grace, we will partner for mission endeavor. Actually, we are supporting missions also in Manado City. We have a missionary in Vietnam. We are supporting. And we will add more missionaries in na-approve ng ABC. God bless you po. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan. Lahat na bagay ay magagawa namin hindi sa sariling lakas namin. Kami naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan. Siya ang gagawa para sa amin. We have nothing to worry. If we are in the center of the will of God, we have nothing to fear. Because God is always there. And God is able to do it. Panginoon, tulungan niyo po kaming magiging matapat sa iyo, bagamat marami kaming kakulangan sa inyong harapan. And it's only by the grace of God that we are in the ministry. Thank you, Lord, for the testimony of Apostle Paul. Grace claimed his life. Grace changed his life. Grace completed his life. Nagpapasalamat po kami na ang biyaya ng Panginoon, hindi lang sa Kanya, kundi para man sa amin. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. I-bless niyo po kami. Lagyan mo po kami, bigyan mo po kami ng kalakasan upang pa kami magiging manatiling matapat sa inyo. Because you are worthy of our praise. Because you are the Kings of Kings and the Lord of Lords. Salamat po sa inyong kabutihan, Panginoon. In Jesus' name, Amen.